Kasi kamakailan lang ma'am, nanawagan po yung ilang environmental group para po sa mas mahigpit na pagpapatupad ng batas sa pagtatapon po ng basura. Kayo ma'am sa Eco Waste Coalition, paano nyo po ito o paano po ito sumusuporta o tumutugma sa kasalukuyang mga kampanya ng atin pong samahan o itong Eco Waste Coalition, ma'am? Tama po na nananawagan po ang national government. No? Ang Pangulo, si Secretary Vince, ang DENR. Maganda po yon, pero meron po kaming tunay na panawagan para sa kanila. Dapat po ay yung full implementation po ng Ecological Solid Waste Management Act ay atin pong gawin. At hindi lang po yun. Dapat po ay meron pang mga dapat gawin ang mga lawmakers. No? Kasi ang problema po kasi sa basura ay ito po ay komplikado. Hindi po talaga naman to masosolve lang ng national government agencies like DENR. Kailangan din po tulong. Ibababa ito sa mga LGUs at the barangay level. And at the same time, bababa po ito at the household level sa mga tao, sa mga residente. No? Na dapat po ay, ito po ay isang concerted effort ng lahat. Mula sa household hanggang sa national government. With funding. And at the same time, gagawa. Talagang kikilos. Yun po yung amin. Siguro po mamaya pagtatalakayan po natin kung ano yung pwedeng gawin. Opo, yun. Pero ito ma'am, maisingit ko lang na katanungan. Sa palagay nyo ba ma'am yung batas sa basura, nararamdaman kaya yun ma'am ng mga tao? Yung mga batas na umiiral sa basura, nararamdaman kaya yun ma'am ng mga tao sa mga panahon ngayon, ma'am? Palagay ko ho, naramdaman nila kasi nga ho, yung pong resulta nando daw po lahat sa Manila Bay. No? Nasa lahat ng kailugan. Ramdam po nila, pero ang tanong, sino po ba? Kailangang ugatin po natin yung problema. Saan po ba ito nagmula? Sino po ba ang nagkulang? Sino po ang dapat kumilos para ito po ay maiwasan? Yun po yun Ramdam po yun kasi nakita na po natin ang naging resulta ng hindi natin pagpapatupad ng mga batas na dapat po ay na-implement. Opo, iyon. And dito, ma'am, sa inyong pananaw sa Eco Waste, ano kaya ma'am yung pinakamalaking hadlang? Bakit hanggang ngayon marami pa ring sektor ang hindi sumusunod dun sa Republic Act 9003? Ma'am Ochi? Oho. Una po, bago ko po bigyan ng focus yung pong National Solid Waste Management Commission. Kasi sa RA 9003 po kasi, ang ahensya ng gobyerno na dapat po ay nagmo-monitor kung talagang naipatutupad ito ay ang National Solid Waste Management Commission. At isa po sa naibigay na trabaho sa National Solid Waste Management Commission ay maglabas po ng listahan ng mga alternative sa non-environmentally product and packaging. Sa tulong po ng DOST, dapat po naglalabas po sila ng mga listahan na dapat ay ipagbabawal. At maglalabas din po sila, halimbawa mga single-use plastic, mga sachet. Dapat po yan, binaba na po. At maglalabas din po ang komisyon at ang DOST ng listahan ano ang ipapalit doon. Yan po yung number 1 kasi kung meron po tayong list ng mga dapat ipagbawal, at mga listahan na dapat ipapalit, palagay ko po ay isa po yan sa magiging solusyon. Kasi tingnan nyo, ang problema po kasi sa basura ay patuloy. Kailangan po meron tayong gawin. Paano po yung basura, especially plastic, ay iiwasan? At ito po, kailangan yung pong mga kumpanya doon sa ating extended producer's responsibility
dapat po yung pong mga kumpanya na gumagawa ng mga plastic at gumagamit nito ay magbigyan ng matinding sanksyon. Kailangan po maging responsable sila mula sa paggawa, mula sa paggamit, hanggang sa ito ay maging basura, kailangan po ay maging responsable ang mga kumpanyang ito. Hindi po, tingnan nyo, bibili natin, gagawin nila, gagamit sila ng plastic, bibili natin. Pag nagamit na ho natin, syempre yung pong mga plastic na ito, itatapon na natin. Ang tanong, pagkatapos kumita ng mga kumpanyang ito, ano ho ang responsibilidad nila sa basurang ito? Di po ba? Ang liit. At ito po ang isa na dapat nating bigyan ng remedyo bukod sa full implementation ng RA 9003. Yes, opo. Very well said, ma'am. Pero dito, ma'am, sa part pa rin po ng Ecoways, sang-ayon ba kayo, ma'am, sa panawagan ng ilan na yung parusa, yung mga nataasan, yung parusa, and even yung multa para sa mga lumalabag sa waste management laws, o may mas magandang pamamaraan pa kayo, ma'am, na naiisip, ma'am? Pwede po na taasan natin ang fees, no? Pero iyan po ay dapat sa bandang huli na. Ang dapat po muna ay ating gawin yung sinasabi ng batas na RA 9003 at doon sa EPR, sa Extended Producer's Responsibility. Kasi dapat po yan, hindi po pwedeng tataasan natin yun tapos hindi naman po natin gagawin at the barangay level at the LGU level yung dapat gawin. Tapos yung mga korporasyon ay patuloy sa pagpo-produce at paggamit nitong mga plastic na to. Dapat po kasi holistic po yung ating approach. Dapat po yung ating walang aksayang pamumuhay, yung pong tinatawag naming zero waste roadmap. Kailangan po itong gawin para po maging successful ang ating national government na ma-address yung tunay na problema sa basura. At kung ma-address po ito, maiiwasan po natin yung basura dyan sa Manila Bay at sa lahat ng mga ilog at katubigan. Yan, okay po yun. And bukod dyan, ma'am, sa pagpapatupad ng batas sa mga mamamayan, paano rin dapat, ma'am, paano rin po ba dapat na papanagutin yung malalaking kumpanyang patuloy na nagpo-produce naman ng mga single-use plastic, Ma'am Ochi? Una po kasi, doon po sa Extended Producers Responsibility Act, ang sinasabi po ng batas na to sa mga kumpanya ay quarterly, sila po ay magsasubmit sa DENR ng mga percentage ng mga plastic packaging na ginamit nila. Gaano ba karami ang kanilang nakukolekta na mga packaging na ginamit nila. Ito po yung sinasabi ng batas na to. Pero ang tanong, okay, nagagawa nila yan. Pero sa tingin niyo ba, lahat po ng mga produkto na ginamit nilang plastic ay nare-recover? Palagay ko ho, wala pang kalahati sa mga pinroduce nila ang nakukolekta nila pabalik sa kanilang kumpanya. Kasi ang kailangan po dito, humanap sila, magkaroon sila ng redesign. Ano ang pwedeng ipalit sa mga plastic sachet, sa mga plastic packaging na ito para mabawasan, para maiwasan natin ang pagdami ng plastic na ito na nagiging sanhi ng mga pagbaha. Ito po yun eh. At ito po ang dapat na isa sa natututukan din ng gobyerno. Gumamit ng mga alternative para hindi na po paulit-ulit tayo na itong mga plastic packaging na ito, itong mga single-use plastic na ito ay makikita natin sa katubigan. Opo, yun. Tama po kayo, ma'am. Pero dito, ma'am, ano naman po ang posisyon ng Ecowaste sa mga usapin kung saan yung mga LGU, ma'am, mismong nagkukulang
sa pagpapatupad ng waste segregation at collection, yung tipong parang hindi sumusunod mismong yung LGU. Ma'am Ochi. Totoo po yan. Kailangan po ay sampulan sa tulong ng DILG na sila pong mayroong hold sa mga LGUs pababa sa barangay. Dapat po magtulungan po. Kasi ang DENR po ay bahagi at miyembro ng National Solid Waste Management Commission. Kaya po, dapat po magtulungan ang DENR, especially ang National Solid Waste Management Commission at ang DILG para po ma-monitor natin sino-sino ba itong mga barangay at mga munisipyo o syudad na hindi tumutupad. At kung hindi tumutupad, kasi sila po, alam nyo po bang at the barangay level, meron po silang isinasubmit quarterly yung ECA, Environmental Compliance, sa DILG. Kasi ang mga barangay po, hindi po yan susweldo hanggang hindi po sila nakapagsasubmit yan. Yung pong compliance, environmental compliance audit. At yan po, dito, makikita po natin kung hindi po sila nagko-comply, abay bigyan po natin ng sanction. Meron po naman batas at meron po tayong tinatawag na citizen suit sa RA 9003. Pwede po natin silang makasuhan. Kung una, suspension po muna. Kung talagang hindi tutupad, abay gawa na po natin ang kaso. At yun po, sampulan na po natin para po talaga ito ay makita ng mga barangay na sa batas na RA 9003, sila po talaga ang binibigyan ng mandato. Sila po ang dapat magpatupad nito. At kung hindi sila tutupad, kasuhan na po natin. Yan, po ano. Pero ito pa ma'am, isa pang sitwasyon ma'am, may mga grupo ma'am nagsusulong ng waste to energy incineration bilang mabilis daw na solusyon sa basura. Kayo ma'am, although siguro ay naitanong ko na ito sa inyo nung nakaraan. Again, ano ulit ma'am yung stand dito ng Eco Waste Coalition? Ma'am Ochi. Ang stand po ng Eco Waste Coalition sa waste to energy incineration ay a big no. Hindi po kami conforme dyan. Kasi hindi natin kailangan ng waste to energy incineration kung naipatutupad po natin ng maayos ang sinasabi ng RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act. Kasi ang ganda po ng batas na to. Kasi kung maa-address po lamang natin yung pong nabubulok, which is 52% ng ating basura, bibigyan natin ito ng tamang technology to address at the barangay and the LGU level. Ang laki na po, mahigit kalahati na po ang nabawas natin, di ba? At ito hindi dapat po napapatapon sa landfill. At ito rin po ang nagkokos ng methane gas na dapat na iiwasan na nagkokos ng mga sakit na kagaya ng cancer. Kung ito po ay magagawa lamang, palagay ko yung WTE, di natin kailangan. Kasi tingnan nyo, 27% recyclable. Biro nyo, 52 plus 27, 89 na po percent yung ating nabawas. Abay, konting-konti na lang po yung ating problema. Di po ba? Yung recyclable po kasi, bote, lata, bakal, papel, karton, ibabalik po yan sa pabrika para gawing muling produkto. Di konti na lang po, mga 15 to 17% na lang po yung ilalagay sa landfill. Kailangan pa buo natin ang waste to energy. Ang waste to energy po ay napakamahal. At hindi po ito tamang solusyon sa uri ng basura natin kasi napakalaki po natin ng bulk ng basura natin ay nabubulok at ito po ay napakamahal kung gagamit tayo ng WTE. Kaya it's a big no para sa Eco Waste Coalition. Opo.
paano kung sabihin ma'am ng iba na buti nga yun mapapabilis yung pag-dissolve sa mga basura dahil sa eco waste ay tawag nito sa waste to energy. Paano yun ma'am? Pag ho ganon, mababiolate ho. Pag pinimplement po natin ang waste to energy, mababiolate po natin ang dalawang batas. Kasi ho, pag sa waste to energy, sunog po lang ang sunog. Paano po yung waste segregation? Hindi na po natin ito mai-implement. Mababiolate po natin ang RA 9003 at ang Clean Air Act. Yun po yung mababiolate natin. Kaya gusto po nila sunog ng sunog. Pero tingnan nyo naman po ang epekto nito, yung emission. Kasi po, ang basura po, pag po yan ay sinunog nyo, it will create another problem. At ito po ay yung pong mga nare-release na mga toxin at mga chemical sa hangin, sa lupa, sa tubig na magkakaroon ng health risks sa ating pong kalusugan at sa environment. Yun po yung magke-create po tayo ng another problem. Opo, iyon. Pero yun nga ma'am, ito pag-violate ito sa law, yung waste to energy. Pero nakakalungkot, gustong-gustong isulong ng iba eh. Ma'am Ochi. pero ito ma'am, maiba ko ng konti. Ma'am, paano ma'am gumagana yung pakikipagtulungan ng Eco Waste Coalition sa ibang mga environmental group kapag may mga ganitong halimbawa, sama-samang panawagan sa gobyerno na, oy, ipatupad itong RA 9003. Higpitan yung pagpapatupad nito. Huwag, natin yung waste to energy incineration. Paano yun, ma'am? Paano siya gumagana? Yung pakikipagtulungan natin sa kanila, ma'am? Is po kasi ay isang koalisyon ng mga 100 to 140 na miyembro all over the Philippines. Kasi may mga miyembro po kami sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Kapag po meron kaming ganitong mga panawagan, halimbawa gagawa po kami ng isang petisyon, yan po ay madali po naming na-disseminate sa aming mga miyembro all over the Philippines. Through email, through messenger, through Viber, marami po yan. At ito po, kaya po marami pong mga panawagan namin sa Congress, sa Senate, sa Presidente, at sa iba't ibang national government, ay madali po naming nagagawa dahil nga po, ang Eco Waste Coalition ay isang koalisyon ng 100 hanggang 40 miyembro nito sa iba't ibang kapuluan ng Pilipinas. Opo. What about ma'am yung segregation ng mga solid waste? Yung mga basura, yung paghiwa-hiwalay, yung proper segregation daw. Palagay nyo ma'am, nagiging epektibo pa ba yan? Halimbawa sa mga LGU, sa mga barangay. Do you think ma'am, effective pa yung ganyang method para sa ng basura ma'am? Ma'am Ochi? Kasi po meron po kaming mga modelong mga lugar. Talaga pong possible yan, Bombokier, at sa ating mga nakikinig. Possible po yan. Meron po kami sa Mindanao. Meron po kaming mga barangay dyan sa Cagayan de Oro. Meron po kami sa Davao. Sa Visayas po, meron kami sa Cebu. Dito po sa Metro Manila, sa Luzon. Meron po kami sa Caloocan. Meron po kami sa Quezon City. Meron po kami sa Pasig. Yung pang ibang mga miyembro namin, kagaya ng Mother Earth, meron po yan sa Pampanga. Meron po kami sa Dumaguete City, yung mga miyembro namin. All over the Philippines po, meron po ito. At ito po, kung ito lang po ang pagtutuunan ng pansin, meron rin po kami sa Baguio. Marami po kaming area. Meron po kami sa Cavite. Meron po kami sa Batangas. May mga areas po. Ang kailangan lang po talaga magtulungan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at ang mga LGUs, NGOs at ang mga residente. At lalong-lalo na po ang mga negosyante, ang mga korporasyon para po maipatupad natin ang gusto yung RA 9003. Opo.
Sa tingin niyo ma'am, ano lang yung nagiging hamon ngayon ng Eco Waste, sa pagpapatupad nga po nitong batas na ito, RA 9003? And siyempre sa paghimok sa mga tao para, maging malinis yung ating kapaligiran. Ano ba ma'am yung pinakahamon sa atin, Ma'am Ochi? Ang hamon po sana natin ano ho, ay talaga pong ang lahat ng ahensya ng gobyerno, LGUs, no ho, mambabatas, lawmakers sa Congress at sa Senate, no ho, at ang mga residente, no ho, kailangan pong magtulungan tayo. Hamon po sa atin na para hindi na po tayo gumamit ng WTE, yung RA 9003, yung Clean Air Act, yung Extended Producers Responsibility Act. Alam niyo ho, pag ito po ay naipatupad natin, kasama yung NEA please, na ilalabas ng DOST at saka ng National Solid Waste Management Commission, plus repeal and reuse. Kasi ho, dapat po yung pong mga LGUs ay nagtatayo ng mga refill and reuse store. Yung tingi-tingi para po makaiwas tayo sa paggamit ng mga sachet. No, kailangan at the barangay level, at the LGU level, meron po tayong mga tingi-tingi store. May mga tingi-tingi store po tayo. Opo. Sa gitna ma'am ng, mga panawagan nating ito mula sa iba't ibang mga grupo, paano ba makatutulong ang Eco Waste kapag tuturo sa mga komunidad na magsisimula ng zero waste lifestyle sa kanilang mga tahanan, Ma'am Ochi? Kami po sa Eco Waste, ako po, kaya po ang tawag sa akin ay Zero Waste Campaigner. Pwede pong tumulong ang Eco Waste. Kami po ay bumababa at the barangay level, at the school level, at the church level. No, para tumulong kung paano sila tutulungan, susuportahan na yung walang aksayang pamumuhay, yung walang aksayang gagawin sa ating mga lugar, sa ating mga tahanan, sa ating barangay, ay tutulong po kami. Iyan po ang isa sa aming ginagawang pagtulong at pagsuporta sa mga LGUs at the barangay. Willing po kami kasi hindi po pwedeng seminar lang. Kailangan po ito ay may pagpaplano, may pondo, may MRF, no? At may mga ordinansa. Ito po yun. Kaya kami po ay willing, ang Eco Waste po ay willing na tumulong. At ito po ay kailangan may magmumula at the barangay level. Kasi kami po, hindi naman po kulang po yung aming pondo eh. Hindi po sapat yung aming funding. Kaya kung sila ang may pondo, willing po ang Eco Waste na makipagtulungan at makiisa, sumuporta sa kanila. Opo, yun. Eto ma'am, mga last 2 question na lang ma'am. Ano ma'am yung mga pagbabago sa umiiral na batas sa kalikasan ang sa tingin nyo ma'am dapat baguhin o dagdagan upang maging mas epektibo ang pagpapanatili ng kalinisan sa ating bansa, lalo dyan sa Metro Manila and then dito sa ibang mga probinsya na talagang ang problema sa basura nako, malala, Ma'am Ochi. Ang nakikita na ho, kasi meron na ho tayong RA 9003, meron tayong Clean Air Act, meron na tayong APR. Ang isa na lang ho na talaga namang ipinupus namin ngayon sa Kongreso at sa Senate ay yung pagbaban ng lahat ng all single-use plastic. Yun po yun. Kapag ito po ay nagawa natin, ang laki-laki po ng mababawas natin sa problema ng plastic pollution. Yun po yun eh. Hindi po yun maipasa sa Congress at sa Senate. Pag ito po ay naipasa, napakalaki po ng magiging mababawas natin sa plastic. Yun po yun. Yun po yung isa sa nakukulangan kami. At saka po, i-review yung Oversight Committee ng RA
ay i-review po natin. Ito po ay kailangang tingnan para kung ano ang kulang para mapaigting lalo at ma-implement yung RA 9003 ay gawin po natin. Ito lang po yung nakikita namin. Hindi po solusyon ang WTE. Ito po ang kailangan natin tutukan. Opo. Sa tingin niyo ma'am, bakit hindi pa rin naisusulong sa batas 'yon or naisa sa batas yung single-use plastic na 'yon? Ano ba ma'am yung nakikita niyong hadlang, Ma'am Ochi? Ang isa po sa nakikita namin ay yung pong mga politicians ay marami po silang mga kakumparihan, kaibigan at minsan po may mga politicians na ang kanilang negosyo ay may kaugnayan sa plastic. Hindi na po ako magbabanggit pero may senador, may congressman na talaga naman pong ang isa sa kanilang negosyo ay may kaugnayan sa plastic. Isa po yan. Nabibigyan ng pabor ang mga ito. Kaya hindi ito ba isulong? Alam niyo bang halos 10 to 15 years na namin itong isinusulong sa Congress at sa Senate. Pero until now, hindi pa po ito maipasa. At ito po yung isa sa nakikita namin. Maraming mga politiko na ang negosyo yan at marami rin pong mga negosyante na mga sa plastic ay naglalabi sa mga politiko. Kaya hindi po ito maipasa. Okay po. So yun ang nakakalungkot ma'am, Imbes na tumulong yung iba nating mga lawmakers, sila pa yung parang nagiging hadlang. Bakit hindi maipatupad yung ganitong batas na maganda sana para sa atin pong kapaligiran. Pero anyway ma'am, ito, bago tayo magtapos sa ating interview, para sa isang karaniwang mamamayan na siguro nakakarinig ng mga panawagan nyo pong ito ngayon mula sa mga environmental groups, ano ma'am yung pinakamahalagang hakbang na maaari po nilang gawin agad para makatulong po sa krisis sa basura, Ma'am Ochi? Una po, huwag natin pong isisilang sa mga publiko o sa mga residente ang problema sa garbage crisis. Although sila ay isa, pero dapat po ang national government, unang-una especially ang DENR, ang mga politicians, ang mga LGUs, sila po ang dapat unang-una na gagalaw at gagawa ng kanilang mga responsibilidad. Alam ko susunod ang mga tao kung anuman mayroong batas. Ang kailangan lang po, tayong mga nasa nabigyan ng mandato ng pananagutan at responsibilidad ang siyang manguna at walang hindi susunod kapag ang mga namumuno ang nagpakita na magandang ehemplo na sila ay seryoso na ipatupad ang mga batas na ito.